At sa pagpapatuloy ng ating recap, kapag tuluyan ng gumaling si Sylvie ay balak niyang sumama ulit sa mga pakikipagsapalaran kasama si Clum. Nalungkot si Yudi nang malamang hindi nasasama si Clum sa kanilang grupo pero naiintindihan niya na kailangan nitong manatili sa tabi ng kanyang kapatid, kaya't naglakad na siya paalis at nagpaalam. Paalis na rin sana si Lloyd pero bago siya tuluyang umalis ay tinawag siya pabalik ni Clum at hiniling na alagaan niya ng mabuti ang grupo para sa kanya. Iginiit ni Lloyd na hindi pa nga siya opisyal na miyembro ng grupo at pakiramdam niya ay masyado pa siyang mahina para maging kapaki-pakinabang. Hindi maintindihan ni Clum kung bakit pinapalabas ni Lloyd na mahina siya, pero binanggit niya na puso ang dapat sundin sa ganitong desisyon at kinagabihan. Ibinalita ni Yudi at Lloyd sa lahat na gumaling na si Silly at pinuri nila si Lloyd sa kanyang pagsisikap. Pero dahil hindi na babalik si Clum ay kailangan nilang pag-isipang mabuti ang kinabukasan ng kanilang grupo. Sa maikling panahon na nakasama ni Lloyd ang grupo ay nagustuhan na niya ang lahat at naramdaman niyang tunay ang malasakit nila sa isa't isa, hindi tulad ng hero party. Kinabahan si Lloyd habang tinatanong kung tatanggapin pa rin ba siya ng grupo bilang kanilang healer at sa totoo lang ay umaasa naman talaga silang sasali siya, kaya tuwang-tuwa sila sa desisyong iyon at bilang selebrasyon sa pagsali ni Lloyd sa kanilang grupo. Sinabi ni Yui na pwede siyang kumain ng kahit gaano karami ngayong gabi at sila ang magbabayad sa bayarin, bagay na walang ibang taong nagawa para kay Lloyd mula nang dumating siya sa syudad kaya't agad siyang kumain at sunod-sunod ang kinain niyang pagkain dahil sobrang sarap nito para sa kanya. Pero nagtaka ang iba kung bakit ganoon na lang ang papuri niya sa pagkain dahil sa kanila ay normal lang iyon. Hindi makapaniwala si Lloyd na ganitong kasarap na pagkain ay itinuturing lang na karaniwan dito, at napaisip siya sa mga pagkain niya noong bata pa siya. Tinanong siya ng iba kung anong klaseng pagkain ang kinain niya noon, pinaliwanag niya na kung ano lang ang kabute o halamang tinatanim ng kanyang master sa hardin at konting karne mula sa pangangaso sa gubat at yun lang ang kinakain nila, pero ang kanyang master ay walang kaalaman sa pagluluto para dito ay malalasahan mo lang ang asin. Kaya halos walang lasa ang mga luto nito at tinanong ni Yui kung anong klaseng tao ba ang master ni Lloyd, dahil kahit hindi ito marunong magluto ay nagawa nitong turuan si Lloyd ng ganoong kagaling na mahika at ibig sabihin, kamangha-mangha siguro siya. Tinanong din ni Silica kung ang master ni Lloyd ay isa ring white mage tulad niya, pero napagtanto ni Lloyd na hindi niya pala talaga natanong iyon bago siya umalis sa kanilang tahanan kaya't hindi siya sigurado, pero kung huhulaan niya ay masasabi niyang isa itong combat type na mage base sa kung gaano kadalas itong nagpasabog ng mga bagay. Nagulat si Silica na ang master ni Lloyd ay nakapagturo sa kanya ng white magic kahit hindi naman ito white mage, at kung pwede lang ay gusto rin sanang mag-training ni Silica sa ilalim ng master ni Lloyd pero agad itong tinanggihan ni Lloyd at sinabing mas mabuti pang huwag na niyang makilala ang kanyang master. Sa lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan niya sa ilalim ng training ni Merlin ay ayaw na niyang ipaparanas ito kahit sa pinakakinaiinisan niyang tao. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi niya gusto ang kanyang master at mahigpit ito sa pagtuturo, pero mabait din at ramdam niya ang pagmalasakit nito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang salo-salo pinapaalala ni Yu sa lahat na kailangan pa nilang gumawa ng plano para sa kanilang misyon, pero bago iyon na dapat munang ipaliwanag kay Lloyd ang detalye ng quest at kinuha ni Yu ang quest notice, at ipinaliwanag ni Daggers na ang misyon nila ay alisin ang grupo ng mga halimaw na sumisira sa mga bukirin sa paligid. Hindi kaya ng mga lokal na itaboy ang mga halimaw mag-isa at tila maraming iba't ibang klase ng halimaw ang magkakasamang gumagala, na bihira o halos hindi talaga nangyayari dahil kakaiba ang sitwasyon, walang kasiguraduhan kung ano ang maaaring mangyari. Pero bilang mga adventurer ay naniniwala si Yui na tungkulin nilang tulungan ang mga taong nasa panganib at sumang-ayon dito si Lloyd. Tungkol naman sa plano sa labanan ay alam nilang hindi magiging masyadong epektibo sina Yui at Daggers sa direktang labanan laban sa maraming halimaw. Kaya kailangan nilang umasa sa AoE magic ni Silica para mapuksa ang mga ito, pero ang paggamit ng magic sa malawak na sakop ay kumakain ng maraming mana kaya't nag-aalala si Silica na baka hindi niya kaya tapusin lahat depende sa laki ng kalaban. Tinanong ni Yui si Lloyd kung marunong ba siyang gumamit ng mga offensive spell. Sinabi ni Lloyd na may alam siyang ilan pero tingin niya ay hindi ito kasing lakas ng mga spell ng isang combat mage tulad ni Silica. Kahit paano pa man ay kailangan pa rin nilang bumuo ng konkretong battle plan kaya't nagmungkahi si Daggers na siya at si Yui ang mauuna para akitin ang atensyon ng mga halimaw.
Kapag nagsimula ng habulin sila ng mga ito ay mailalapit niya ang mga halimaw sa iisang lugar para mapuksa ni Silica ng isang bagsakan. Ang trabaho naman ni Cross ay protektahan si Silica habang nagkakast ito ng magic, at siya ang bahala sa pagpapagaling at support magic. Medyo na-excite si Silica na suportahan siya ni Lloyd dahil alam niyang malalakas ang mga buff nito, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ni Lloyd kung bakit mataas ang tingin ng lahat sa kanya. Akala dati ni Yui ay nagpapakumbaba lang si Lloyd pero ngayon na-realize niyang seryoso si Lloyd, hindi talaga niya alam kung gaano siya kalakas. Kaya sinabi ni Yui sa kanya na dapat magkaroon siya ng kaunting kumpiyansa sa sarili. Paalala naman ni Lloyd na tinanggal siya sa hero party dahil kulang daw siya sa lakas kaya't pakiramdam niya ay hindi siya ganon kagaling. Hindi pa rin maintindihan ng grupo kung anong klaseng hangal ang tatawag kay Lloyd na mahina. Dahil buo ang tiwala nila sa kakayahan niya at natuwa si Lloyd sa narinig na iyon at nang matapos na ang meeting para sa strategy, lumabas na silang lahat at nagkasundo na magkita ulit kinaumagahan para simulan ang kanilang misyon. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa inn at napansin ni Daggers na si Lloyd ay naglalakad sa kabaligtarang direksyon, kaya nilapitan niya ito at tinanong kung saan siya pupunta na medyo nakakahiya. Pero inamin ni Lloyd na wala siyang sapat na pera para makapag-in kaya't simula nang dumating siya sa syudad, natutulog lang siya sa ilalim ng tulay. Hindi pumayag si Daggers na hayaan ang bago nilang kaibigan na matulog sa ilalim ng tulay, kaya inabot niya kay Lloyd ang isang supot ng barya at sinabing kunin na niya ito at tumanggi sana si Lloyd dahil ayaw niyang tumanggap ng libreng pera. Pero sinabi ni Daggers na isipin na lang niya ito bilang isang maikling utang na pwede niyang bayaran kapag nakuha na niya ang parte niya sa gantimpala mula sa misyon. Labis ang pasasalamat ni Lloyd kaya't nangakong magsusumikap siyang bayaran ang utang at sinabihan siya ni Daggers na bilisan na at pumunta na sa inn. Nang gabing iyon ay nakatulog si Lloyd sa kama sa unang pagkakataon makalipas ang matagal na panahon, at sobrang nagpapasalamat siya dahil mababait ang mga kasama niya. Kinaumagahan ay nagtipon-tipon sina Lloyd at ang iba pa sa labas ng bahay ni Yui bilang paghahanda para sa kanilang misyon, at nang handa na si Yui na lumabas na siya para samahan sila pero nagtataka siya kung bakit wala silang dalang mga bag, dahil karaniwan sa mga ganitong misyon ay maraming dalang gamit. Ipinaliwanag ng iba na tinulungan sila ni Lloyd at ginamit nito ang storage magic niya para maiimbak ang lahat ng kanilang gamit para hindi na nila kailangan pang dalhin. Nag-alok si Lloyd na gawin din ito para kay Yui at matapos mailagay ang bag niya sa imbakan, nagpasalamat si Yui dahil ang pagbitbit ng mga bag ang laging nagpapahirap sa biyahe. Sinabi ni Lloyd na pwede naman niyang turuan ang lahat kung paano gamitin ang storage magic dahil hindi naman ito ganoon kahirap. Nagulat ang iba dahil hindi nila alam na posible pala ito para sa mga normal na tao tulad nila at ipinaliwanag ni Lloyd na ang lahat ay ipinanganak na may kahit kaunting mana, kaya posible naman talagang matutunan ang storage magic. Bagamat kailangan ng maraming pagsasanay para palakihin ang imbakan ng spell na kahit hindi kasing laki ng kay Lloyd ang imbakan nila, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito kaya't humiling ang grupo na turuan sila ni Lloyd at masaya siyang pumayag. Maya-maya ay nagsimula na silang maglakbay at habang binabaybay nila ang mga damuhan, nakarating sila sa hangganan ng lupain ng mga demonyo at sa ngayon ay tahimik ang mga demonyo, pero walang kasiguraduhan kung kailan sila muling magtatangkang sakupin ang kontinente. Samantala sa loob ng kagubatan ay may isang misteryosong lalaking nakabalot sa kapa na gumagawa ng halatang masamang uri ng mahika, mukhang magiging sanhi ito ng problema sa hinaharap at kalaunan. Nakarating sina Lloyd at ang grupo sa unang checkpoint ng kanilang paglalakbay at mas maaga silang dumating kaysa sa inaasahan. Kaya't nagpasya silang magtayo ng kampo malapit sa ilog at inilabas ni Lai ang lahat ng gamit para sa kampo mula sa kanyang imbakan, at nagsimulang magtulungan ang lahat sa pagtayo ng tent at paghahanda ng apoy para sa gabi. Medyo matagal ang naging paghahanda at nang matapos ay basang-basa na ng pawis si Yui dahil sa hirap ng trabaho. Tinanong niya si Daggers kung pwede na ba siyang maligo sa ilog, pero sabi ni Daggers na marami pa silang kailangang gawin na tulad ng pagkuha ng panggatong para sa hapunan. Kaya nag-alok si Lloyd na siya na lang ang kukuha ng kahoy para kay Yui at nagpasalamat si Yui at hinihila si Silica para sabay silang maligo. Makalipas ang ilang sandali si Lloyd ay nasa kagubatan na at nangongolekta ng tuyong kahoy at nang sapat na ang nakuha niya ay naghanda na siyang bumalik sa kampo. Pero bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa malapit sa tubig at sina Yui at Silica nga ay naliligo at tulad ng sabi nila kanina, pero hindi nila inaasahan na may bosseles sa tubig doon at mas masama pa ay wala silang armas sa ngayon,
kaya't kung hindi agad kikilos si Lloyd at baka kainin sila. Kaya mabilis siyang dumulas pababa sa gilid ng bangin at nagbibitaw ng maliit na fireball para makuha ang atensyon ng halimaw. Habang abala ang halimaw ay sinabihan ni Lloyd sina Yui at Silica na lumangoy papunta sa pampang, pagkatapos ay kinuha niya mula sa imbakan ang kanilang mga sandata at inihagis ito sa kanila habang sabay na nagcast siya ng strength magic sa dalawa. Nang handa na silang lumaban ay tumalon si Yui at isang beses lang humataw ay naputol agad ang isa sa mga ulo ng basilisk. Sumigaw naman si Silica kina Lloyd at Yui na magtago dahil magkakast siya ng fireball at agad silang umatras. Pinakawalan ni Silica ang isang malaking bola ng apoy na tumupok sa natitirang bahagi ng basilisk sa isang bagsak. Nagulat si Silica sa tindi ng lakas na nagawa niya dahil hindi pa siya nakapagpalabas ng ganoon kalakas na magic noon. Hindi niya alam na si Lloyd ay nagcast ng buff spell sa kanya kanina kaya siya lumakas. May punto rin na nalaglag ang tuwalya ni Yui sa harap mismo ni Lloyd pero ayaw na lang niyang pag-usapan iyon. Pagbalik nila sa kampo para makalimot sa nangyari ay nagpa siya si Lloyd na turuan ang lahat kung paano gamitin ang storage magic. Ipinaliwanag niya na kailangang gumamit ng kamay para magbukas ng butas sa espasyo kung saan maaaring ilagay ang mga gamit. Hindi ito kasing dali ng pagkakakwento ni Lloyd pero sinubukan pa rin nilang lahat at di nakapagtataka na walang nakagawa kaagad. Inisip ni Lloyd na baka hindi siya magaling magturo. Pero siniguro sa kanya ni Daggers na maayos naman ang paliwanag niya, kailangan lang talaga ng oras dahil baguhan pa sila. Maya-maya ay nakaisip si Silica ng ideya na gumamit ng incantation habang binibigkas ang spell at nang gawin niya ito ay bumukas nga ang imbakan niya. Dito nila napagtanto ang pagkakamali nila at sinubukan nilang mag-cast ng tahimik dahil ganoon palagi si Lloyd. Pero hindi sila si Lloyd kaya't sinubukan ng lahat na gumamit ng incantation at sa wakas, lahat sila ay nagawang buksan ang kanilang imbakan kahit kailangan pa ng kaunting practice. Kinagabihan matapos ang hapunan ay nakaupo si Lloyd sa tabi ng apoy nang lapitan siya ni Yui. Gusto siyang pasalamatan ni Yui sa pagsali sa kanilang grupo pero sabi ni Lloyd ay hindi na kailangan iyon dahil naghahanap naman talaga siya ng grupong masasalihan. Medyo may guilt pa rin si Yui dahil pakiramdam niya ay pinilit niya si Lloyd. Pero alam ni Lloyd na ginawa lang iyon ni Yui dahil determinado siyang tapusin ang quest. Tinanong ni Lloyd kung bakit sobrang personal para kay Yui ang misyong ito, gayong wala naman siyang koneksyon sa lugar na inaatake. Ipinaliwanag ni Yui na naaalala niya ang kanyang bayan at noong bata pa siya ay sinalakay ito ng mga halimaw. Siya lang ang nag-iisang nakaligtas at mula noon ay bitbit na niya ang trauma, kaya hindi niya kayang manahimik lang habang nangyayari rin ito sa ibang nayon. Biglang may narinig na kakaibang tunog si Lloyd malapit sa kanila kaya't sinabi niya kay Yui na gisingin na ang iba dahil kailangan na nilang kumilos. Ilang saglit lang ay lumitaw ang isang malaking grupo ng mga gagambang kasinlaki ng normal na tao na nagmamarcha sa kagubatan. Sa una ay nagawa nilang magtago para iwasan ang laban pero hindi sinasadyang nakatapak si Yui sa isang sanga, kaya nahuli silang lahat ng mga gagamba at agad nilang inilabas ang kanilang mga sandata at naghanda para lumaban. Pero halos agad-agad ay isa sa mga gagamba ang nakakuha ng wand ni Silica at inihagis ito sa tuktok ng isang puno kaya't hindi siya makakagamit ng attack spells. Lumalala ang sitwasyon kaya't si Lloyd ang pumagitna at nagbigay ng utos at una, nagcast siya ng enhancement magic sa lahat para lumakas sila. Pinadala niya si Yui para harangin ang mga gagamba habang inutusan si Cross na kunin ang wand ni Silica mula sa puno. Nang maibalik na kay Silica ang staff ay binanggit ni Lloyd na sabay silang umatake ni Cross para tapusin ang mga halimaw. Naging matagumpay ang plano ni Lloyd at ligtas silang lahat pero nabahala siya na baka lumalabis siya sa pagbibigay ng utos. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi naman siya ang pinuno pero hindi iyon pinansin ng grupo sa katunayan. Natulungan sila ng malaki ng mga utos ni Lloyd dahil may alam siya. Sa totoo lang ay gusto pa nga nila na si Lloyd ang mamuno sa susunod kung mauwi ulit sa delikadong sitwasyon. Kinabukasan ay inayos na nila ang kanilang kampo at itinago sa imbakan ang mga gamit at naghanda na para ipagpatuloy ang paglalakbay, pero si Lloyd ay tila malalim ang iniisip at pakiramdam niya na hindi nagkataon ang pagsulpot ng mga gagamba kagabi.